Uy. Shucks. Yan, hello, good morning po sa ating lahat. So, dahil sa ngayon, pauwi na ako pabalik na ako ng Isabela. So, sa ngayon, dito. Andito ako sa may bandang barangay Ukab. Ngayon, nag-stop over ako kanina kasi dito. Nauuhaw ako kasi wala nang laman kanina itong nakalimutan ko kasi maglagay ng tubig doon sa doon sa bahay ng aking kaibigan. So sa ngayon, ito ang malala. Tingnan niyo ito. Yung battle cage ko, tataka ako kung bakit ano yung parang pumutok kanina. Ito pa. Yan. So itong lagay ko ng tubig. Yan. Wala din ay makukulog. Siyempre mangyayari kasi dito, makukulog na lang to. Maabala lang din ako sa daan. So obligado kailangan ubusin yung laman nito. Tapos yan pala yung distance ko, 6 kilometers pa lang ako. Tapos kailangan ko man ubusin to kasi wala akong paglagyan, no? So ito yung daanan ko. Ito Lawakan. Hindi ko alam kung anong bahay nakakasakop nito sa Lawakan na to. Tapos to Luneta. So ito yung daanan ko, pababa ulit. So dito, dyan ako galing kanina sa dinaanan ng sasakyan na yan. From uphill kanina, downhill na ako. So sa ngayon, downhill din. So yung uphill ko kanina nasa siya, around 5 to 6 kilometers. Tapos di ko alam yung downhill ko. Downhill parang ganoon din, parang parehas lang, 5 din lang. Kasi nasa pa lang ako. Ewan ko may kita. Basta nasa pa lang ako, 10 kilometers. Yan. Alam nyo, sa totoo lang, mas maganda yung mas maganda na yung mali. Alam nyo, sa totoo lang ang pangit may scam ng pera. Mas maganda pa yung may scam ka sa daan. Gaya nito, tinan nyo. You know, road bike yung gamit ko. Tapos first time kong dumaan dito, yung daanan, tinan nyo. Rough road, pati doon, hanggang doon. Ewan ko lang kung hanggang saan banding rough road niya. So wala dito na ako dumaan. Kailangan ko na to bakin. So gagawin ko na lang, talagang na lang, daan na lang tayo sa daan para hindi tayo maplatan. Yun, we need to take the risk. Ganun talaga. Okay. So sa ngayon, update lang. Dito ako sa main road or national road going to Baguio City. So dito banda, last 12 kilometers going to Baguio. So 12 kilometers na lang, nasa Baguio ka na yan. So di bali dito yung barangay na pinasok ko. Itong barangay Lawakan. So ito dito sobrang taas dito, grabe. Kung papasok ka rito banda, yung elevation nito halos di ko matansya pero dito pag galing ka doon sa sa Itogon, sa barangay Ukab, sobrang taas nito. Kawawa nga din yung bisikleta ko So ito siya.
Barangay Lawakan. So dito na tayo dadaan. Mount Kamisong and to the Binga Dam. So pag ano na tayo. So ito ay part siya ng Itogon Benguet. Yan o. May kita yung logo dun. Yan, Province of Itogon. Ay, Municipality of Itogon. Province of Benguet. So ito yan. Ito siya. Ito din yung ano yung kanyang traverse map. So, siguro kain lang muna ako merienda dito. Tignan ko lang muna. Hi, hello, good morning. So, nagala ito yung ano, pangalawang araw ng aking pag-uwi. Yan. Okay. So, sandali lang Kasi yung day 1 ko, hanggang dito lang po ako umabot. Una, kahapon po kasi, dumaan na ako sa mas nearest way. Pero, ganun palang mangyayari. Pag dadaan ka sa mga mas malapit na daanan sa mga loobang bahagi ng Cordillera, yung palang matadaanan mo is mga sobrang tirik, sobrang mas matataas pa, mas elevated pa na area kumpara dito sa mga kumpara sa mga ganitong klaseng daanan sa mga main road. Yan. Ngayon, dito sa kubo-kubo na to, kubo-kubo to dito ng sa mga to, TBWH project ata nila ito. Di ko po sure. Pero parang sa kanila po ito. Or sa alam ko na sa ito. Sa Barangay Local Government of Ambuklao. So, thank you so much po dito sa munting kubo-kubo po nito ng Barangay Local Government Unit ng Ambuklao. Dahil kahit na malamig dito, nakapagpahinga ako. Kaya naman dito ako nakapagpahinga at dito ako natulog ng buong gabi. Pero safe naman ako, walang nawala sa akin. All goods. Kasi ang nangyari kagabi, noong naramdaman kong nauuhaw ako, uminom muna ako ng tubig doon sa may kainan dito sa may patas na yan. Tapos nung nakainom na ako ng tubig, nung ready na akong pumadyak, nangyari, tatanga ako bakit parang may malambot sa harap. So, nag-check ako ng gulong ko. Ito yung gulong. Siya. Ibig sabihin, kailangan ma-vulcanize. Kaya naman, tulak na muna. Thank you po. So, sa ngayon, kailangan ko muna itong itulak. Ang ganda sana ako kasi puros pababa ng yung daanan, Hindi na sana ako nagtutulak ng pababa. Mas mga sana magtulak ng pataas Well, anyway, ganito talaga yung nangyayari sa buhay ng isang cyclist. Tsaka halos lang din, kahit gigising ko lang din naman. So,
Sa ngayon, ang first goal ko, makakita ng volcanistic shop. Alis, kahit kung na sana. Di bale, sinubukan ko na rin tong hanginan kanina or bumpahan. Pero nangyayari kasi, wala. Ganun lang siya. So it means to say, kailangan mag-vulcanize. O ngayon, dahil sa medyo patirik ng patirik tong babaan dito, ang mangyari na muna ay mamaya na lang ako mag-update. Kasi mabilis yung pagbulusok ko sa daanan na to. Bale, mamaya na lang po mag-update sa inyo. Okay, so yun na. Okay na tong gulong lang ng bisikleta. So ibig sabihin, dyan banda, yun o. Ewan ko kung nakakit yung sasakyan. Yan, basta dito banda, pumasok pa ako dyan. Pag ganun. So doon pa ako nagpa-vulcanize yun sa may daanan yan. Hindi mismo sa dinaanan ng sasakyan na yun o. Yung dinaanan ng pulong sasakyan na yan. So, doon pa ako nagpa-vulcanize. At ang oras natin ngayon ay 9:33. Ay grabe. So ibig sabihin mo, mula pagkagising ko ng 6 AM 4 na oras. So 4 na oras na hindi ako nakapadjak. Diba yan? Tapos gutom pa ako. Well anyway, mga ilang kilometer lang naman na nandun na ako sa Cayapa, Vizcaya. So di ko lang alam kung hanggang saan na naman ako aabutin ng gabi or kaya ko na itong dire-diretsuhin. So di ko alam kung paano magiging diskarte ko sa buong araw na to. Ay, may kita lang mamaya kung paano. So yun, basta tuloy lang muna ako sa pagpadjak. At least okay na yung gulong ng bisikleta. Kaya naman pala na plati oh. May butas na naman, Oh, bumubula-bula pa yun oh. Problema nito, itong way na to papuntang Baguio. Yan, mga yan, papuntang Baguio, mga yan. Tapos ito naman pabalik ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Ngayon, ang layo ko sa Cayapa, Nueva Vizcaya is meron pa akong 18 kilometers based dun sa last na kilometer post na nakita ko. So meron pa akong 18 kilometers bago makarating sa bayan ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Now, wala akong idea kung gaano pa kalayo o kalapit ang vulcanizing shop dito para pa-vulcanize. Kasi kaninang umaga, ang nadali ay itong matindi oh. Pinapalpitik niya yung hangin. Binobomban ko siya pero pinapalpitik niya lang yung hangin. Yun, kung naririnig nyo. Kaya naman, dahil sa ito na ikalawang araw ko sa sa pagpabadyak ko. Sobrang haba na ng delay ko sa aking pagpadyak. Sa katunayan, meron pa akong 69 kilometers. Naka 69 kilometers pa lang ako. Wala pa ako sa isang daan. So ibig sabihin, yung 200 kilometers. Sabihin na lang natin exactly 200 kilometers mula bahay hanggang sa wala pa ako sa 50%. Wala pa. Siguro 40 pa lang. 40 pa lang yan. 40% pa lang yung napapadyak ko.
ganito na yung aberyang inaabot ko. So, di ko alam kung ano yung magiging option ko. Hirap. Ito yung mahirap sa sa solo rider. Wala kang talagang ibang aasahan kundi sarili mo lang. Kaya, ano kaya to? Well, anyway, ito yung mahirap sa solo rider, pero ang mga nakapag-solo ka, anything that you want na bagay na gusto mong gawin, well, go. Proceed lang. So, di ko alam kung paano magiging diskarte ko. So, pag-iisipan ko na lang muna kung paano. Then, ewan ko na lang. Kasi, kailangan ko na rin talagang at least, supposed to be, dapat makakabalik na ako ng Isabela within this day sana. Kaso, yan yung unang naaberya, yung harapan nito. Tapos sumunod lang kanina, ito. So, ibig sabihin, yung 2 days lang sana na pagpadyak ko from Benguet to Isabela. Ano ba naman yan? Sige na. Bali na lang, pag-iisipan ko na lang talaga kung paano dapat kong gawin dito. Okay, update lang. So, sa ngayon, andito na ako sa bayan ng Ramon. Although dito sa boundary ng ng Santiago at saka ng so via Cabanatuan Road yung dinaanan ko. So, ang oras na ay exactly 7:34 ng gabi. So, makakating ako siguro sa bahay mga around 9 or 10. Yan. Basta sustainable yung yung pagpadyak ko, pero pa man naka high speed sa sa aking bisikleta. So ngayon medyo pahinga muna ako para medyo kasi medyo nangalay din ako sa upuan. So pahinga lang muna ako konti. Tapos konting update lang. Then dito mamaya lang magpo-proceed na rin ako sa paglalakbay ko. Susulitin ko na din pala tong pagkakataon na to na dito na magpasalamat and mag shout out sa lahat. Okay, kasi baka mamaya pagkarating ko sa bahay matik yan. Ang gagawin ko na lang sa bahay, pagkarating ko doon, tatanggal ako ng mga gamit. Yan, i-ayos ko lahat mga gamit ko. Then, yun lang, wala nang iba. Mag-ayos ako ng gamit. And then, pag may time pa, edit, ganyan, ano pa. Basta hindi ko na baka hindi ko na siguro maasikaso mamaya mag-video. Siguro parang for just little bit documentation na lang na wala, just for the update na lang na nakatingin ako sa bahay. So yun na nga, anyway, yung yung isa-shoutout ko sa ngayon, yung pag-uwi ko lang ng okay, mula pa na nung papunta ako. So big shout out po sa Collier restaurant dun sa may Bagabag, Nueva Vizcaya, yung restaurant doon. May packet doon. So di bali na libre kasi yung pagkain ko nung isang araw. Di bali mapoplas din naman sa sa previous video ko. Ewan ko lang kung ilang video ko na yung aking something na sa ganun. Then mula papunta ako, next is si
wala rin naman ha. Tapos yun, congratulations pala sa aking kaibigan. Yan, ikinasal. So, di ba silang dalawa kaibigan ko. So, every time din kasi na pumupunta ako ng Cordillera, doon sa mismong Benguet, sila din kasi yung nakikituluyan ko kapag pupunta ako doon. It's either Race Manila or yun nga lang, yung kaibigan kong yun, isa din siyang race director, na kung saan pagka may mga events siya, hindi parang madalang pala ako nakakasali, bibihira pa lang. So hoping na pagdating ng araw, siguro pag medyo makakaluwag-luwag na siya, maharap na rin yung talagang mag fully organized ng race. Yan. Sisikapin kong makasali. So sa ngayon hindi ko masasabi sa mismong video na pag na siya talaga na RD, isa na siyang talagang RD na talagang mismong focus na lang niya is race, na para sasabihin ko sa video na to na every race sasali ako. No, basta titignan ko na lang kung ano yung mga events na masasalihan ko. Mahirap kasi magbitaw para sa akin, kasi mahirap magbitaw ng salita na hindi ko kayang mapanindigan. So kung ano man yung suporta na magagawa ko para sa mga events niya, yun na yun. So congratulations sa aking kaibigan na kay Lawrence Balanza and Jessica Ventura Balanza. So yan, so big shout out po sa inyo lahat and best wishes po. Then shout out din pala sa mga tropang runners din na mga umaten sa kanilang kasal. Yan, sa mga nakakakwentuhan ko habang nanonood ng sayawan, ganito ganyan. So big shout outs po sa inyo. Di ko na maalala yung mga pangalan, pero doon sa mga tropa din dyan sa dyan sa Benguet. Di ko na alam kung saan pa sila galing. Yan. Then eto din. So shout out din po pala sa mga kuya, sir at mga boss na nagsakay sa akin. Ito honestly speaking pala, di bali kaninang umaga, pansin nyo naman siguro sa video na ako na nadali tong harapang gulong na kung saan nagpa-vulcanize ako na kung saan yung vulcanizing shop malapit pa dun sa may papuntang Kabayan, yung daanan lang nun. So yun, then nung di katagalan, siguro mga just for the around plus 10 kilometers siguro, yun, nakarating na ako doon. Nadali naman yung likuran na gulong. So may mga kwan po kasi taga Ipugaw sa sa Lamut ata or something sa sa Lagawe, basta something doon sa part na yun. So big shout outs po sa mga di ko alam kung anong pangalan ng company nila, pero may kita nyo lang sa video yan, nakasalot. Isinama din nila ako sa kanilang simpleng pananghalian. So thank you so much po. Kaya naging no choice na din talaga na sinakay ko na yung bisikleta ko. So dinabay din nila ako doon sa sa Bagabag, Nueva Vizcaya, dun sa may vulcanizing shop para pa-vulcanize ko. So big shout out din pala sa kanila. Di ko alam kasi kung anong pangalan ng company nila or organization or whatever. Basta sila ay taga Ifugao. Yan. So sino pa ba? Yun lang naman. Okay, so sa lahat po pala ng mga nagpipray po para sa aking kaligtasan sa magmula sa pagpadyak ko,
pauwi, ganyan. Pagpunta tsaka pauwi. So, big shout out din po sa inyo. So, yun lang. Siguro, last update na lang pag andun na ako sa bahay. For the safety documentary purposes na lang. So, yun lang. At tutuloy ko na yung pagbatsa ko. So, yun lang. Update na lang ulit mamaya.